Pag pinapanood ko yung video natin. Oo, meron. Lumalabas. May isang pa nag-type na sabi, ang daming ads ng ASSC, putang ina si Ato may kasalanan. Wala, gago. Yung ads nito, naka-auto lang, pre. Hindi ko siya yung ako yung naglalagay, hindi. Sabi mo. Gago yung ads, automated yan. Hindi ako yung... Kasi pwede naman yun eh, yung ikaw yung pipili, saan part. Wala, hindi ko ginaganon, pre. Kakatamad kasi yun? Tangin na tayong gago eh. Kakatamad kasi yun? Ipipili ka ng part na manghang, tapos doon mo ilalagay yung ads? Nakaka-bad trip yun. Kakatamad yun. Trabaho ng editor na yun, pag ano. Tsaka meron naman si YouTube eh, yung siya nang bahala maglagay. Welcome back. Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia, sa buong mundo malapit na. Unti na lang, magabulbul na lang eh. Ang Anti-Support Social Club. Let's get it. Oy, marami pa sa inyo dyan di nakasubscribe ha. Puro nood kayo, di kayo nakasubscribe. Click nyo yung subscribe tapos notification Comment down bell. below. Yeah. Oo, tapos pag may mga tanong kayo, mag-comment kayo sa baba. At, Suggestions. Suggestions. Ito, pwede nyo na makita yan sa website ng ASSCworldwide.com. Yeah. Parang mas maganda pa nga yun, bro. ASSC Worldwide. no? Parang ang forma. Kasi kaya, sinasabi Parang ano eh. international gago. Ganda. Nag-iisip nga ako, tangin na ipapalit. .connect.ass parang Gmail, hindi. ASS Worldwide kasi sabi natin, ano, di ba? South #1. Mundo. Ito nga yung energy nun, pre. Oh. Southeast Asia sa buong mundo. Claim it. Oo. Claim it. Hindi, may mga tagapakinig naman talaga tayo sa Dubai, sa ganitong bansa. Mga OFW, shoutout dyan. Mga nasa barko. Seafarer. Shoutout. Soy isa daw, general ng Soy Army, no? Ingatan nyo yung pera nyo. Yan ang pinaka-importante sa ating mga lalaki. Minamahal nila tayo dahil sa pera. Yeah. Lotion Point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, mga perfumes natin available sa lahat. Pag kinat yun sinabi mo. Bilan mo yung ano, bilan mo sa mga yellow basket nila ato sa daw para yun. Bakit anong kinat din sa pera? Oo. Totoo naman. Doon ka nila mamahalin dahil sa pera. Totoo naman. Lalaki pre, totoo, real talk. Okay. Kahit sabihin natin, genuine yung mahal ka ng babae. Meron malaking percentage pa rin yun na nagmamatter na. Mamahalin ka ng babae, dadaan natin ha. Ma-agree tayong tatlo rito. Mamahalin ka nga ng babae dahil sa comfort eh. Paano mo ibigyan yung comfort ng babae kung walang pera, di ba? So yun. Pakilala ka na. Or kung wala ka mang ganon, alam nung babae mo in the near future or in the future, kaya mong sumalo. May Yun. power kang ganon. Yun. May nakikita ka niya na ng potential na ito may method to. Yeah. Kaya nga no, pag nakakita ako ng babae na pumapatol sa alam mong palpak na lalaki, automatic tanga yung babae. Hindi pwedeng, hindi ko kasalanan. Hindi ko sadya. Hindi naman yan yung pinakita niya sa akin ng una. Hindi, para sa akin, babae ang pinakamagaling mag-analyze ng lalaki. Ito, okay to, may potential to. Para sa akin kaya once pumatol sila sa alam nating palpak, choice nila yan. Paano pag tinanong ng babaeng yun yung pangalan mo? Ato Class S. Supremo ng mga liti mong klase na pangit. Legendary Ato klase sa Facebook. Yeah. Basta Ato, nakikita nyo na ako dati pa. Nabad trip ka na sa akin, di mo lang matandaan yung mukha ko. May mga ganun, nakita ko yun. Si ano to, vlogger to? Si ano to? Si Jonah, Boss Jonah. Inaasar, binibiro ko. Boss Jonah. Napanood mo na ako sa Soko. Gumanap ako doon, kriminal. Ganun ko lagi sila eh. Hindi! Vlogger ka! Boss Jonah. Yung Kaubi ng Pinas. yung nag-aayos ng nagpasalon si Wada kapon. Nakaganon yung mga parlorista sa akin. Babae, matanda, mama, mama ang po siya. Nanay. Paano nakikita kita? Mga ganon, nanay eh. Nakikita kita. Tapos binibiro ko. Nanonood ka ba, Soko? Ganon. Umaano ako doon, kriminal. Pero ano lang, yun, acting lang naman Lagi nakakatawa pag nang sasarkasam ko, tapos sumasakay yung oo nga, doon ka. Tumatawa yung iba. Bullshit. Yung iba na, hindi siya to yan, natatawa. Pero ganun yung biro ko lagi. Basta, nakikita mo na ako. Sa lahat, sa TikTok, sa Instagram mo na lang ata ako din nakikita. Sinimulan ko yung Instagram last month, kaso wala eh. Nakakatamad mag-Instagram. May violation agad. Mga baby nepo. Bakit doon mo ba doon mo ina-upload yung mga videos mo? Nung April. Nung February, pre. May pera na rin dyan. Nung February, in-start ko, pre, gagawa sana ako ng Instagram na... Kasi parang tinitignan ko, Instagram na lang yung hindi ko na Natatap. nape-penetrate Kasi parang Facebook, kayang-kaya.
Kayang-kayang ulit-ulitin. Paulit-ulit. TikTok, kayang-kaya din. YouTube, kayang-kaya. Pag Instagram na lang. Parang inaano ko siya na, eto na lang yung hindi ko natatalo si Instagram Tinry ko siyang ratratin 10 araw. 10 araw, pre. Tangina yung mga... Bago yung profile ko, pre, Bago yung profile ko, nagano ako doon ng mga Instagram shorts. Puro 100k views. Kaso may mga violation. Ay, putang ina, mahigpit din, sablay. Wag na. Tinamad ako. Kasi wala naman akong sure na ano bang benefit ko dun. May monetization na dun? Meron na nga daw. Kasi meta na rin siya Diba? Anyway, mabalik tayo dun sa usapan kanina na kailangan nating i-elaborate yun, pre. Kasi dun nagiging toxic yung nagiging toxic yung mga pinagsasabi ng mga kagaya natin. Kapag mali yung absorption nung nakakarinig. Kunyari, tulok-tulok na lalaki. Wala sa ibang gagawin ito. Tangina, gusto nyo lang naman may pera Tangina, gusto nyo lang naman gwapo Yun na. Ha? Bakit? Hindi nyo na ma-explain. Talaga naman Di ba? Kaya nagmumukhang toxic siya. But, the guilt is personal. Kumbaga, parang hindi na tayo doon. Kumbaga, siyang sariling interpretasyon na yun. Kasi hindi naman tayo nagkukulang sa pag-explain Pero kung gusto natin pag-usapan, pwede naman Malaliman natin sa diba yung nabanggit kanina na, ingatan mo daw yung pera mo, sabi ng tropa natin sa Guitarist. Ingatan mo yung pera mo. Talagang pag sa Guitarist ka, kasi, hindi ka ba sa Guitarist? Ano ka ba? Hindi nga ako nag-horoscope. Hindi, sa galaw mo, sa Guitarist ka. Hindi, sabi ng tropa. I'm a Virgo, sa virgin. Virgo. Gaga mag-Virgo virgin? Hindi. Sabi ng babae, pag cancer, alimango. Hindi. Pag may cancer, may sakit. Sinasarkasm ko lang yung mga nasa TikTok. Kasi kailangan ko pa explain yung joke ko ingatan mo yung pera mo kasi pag wala ka niya, hindi ka nila mamahalin. Hindi na mahal lang nila tayo dahil dyan. Kasi nga, bilang lalaki, respect, love, mag-gain mo siya based sa kung ano yung kaya mong i-provide. O, di ba ganun nga yung sinabi ko? Hindi, pero tignan mo yun kung anong kaya mong i-provide. Kasi pag, tangina, pera lang naman, habol sa inyo Kaya binabasag tuloy. Tangina, bakit ba tingin mo sa lahat ng babae gold digger? Wala kang pera Di ba? Hindi, kailangan nating ipalapat sa utak ng mga nanonood na lalaki, lalo ang daming nanonood sa ating mga kabataang lalaki, yung thought na yon na mas tama. Kasi pag ingatan mo. Kasi okay, maging tayo. Kasi gusto ng mga tao, para hindi tayo maging toxic, may paligoy-ligoy. Okay. Ang gusto ng babae, sabihin ko na sa inyo, ang gusto ng babae, comfort, security. Okay. Diba? Comfort, security, okay? Yun ang top 2 na gusto ng babae sa isang lalaki. Okay? So, bigay ko sa inyo yun, yung dalawang information na yun. Paano ka ngayon makakapag-provide ng security at comfort sa babae? Di ba? Saan uuwi yun lahat? Saan uuwi lahat yun? Sa pera. Lahat yun, it boils down sa money. Yeah. Now, yung security, pwedeng hindi siya maging money. Pwedeng ikaw lalaki, sobrang lakas mo, nakakapag-provide ka ng security. Again, balik tayo ulit. Security. Paano makakapag-provide ng security ang lalaki kung wala kang pera? Kung hindi ka security guard. Kung tanginang yan. Di ba, kunyari, katawan mo lang. Proud ka sa katawan mo, hindi kaya ko kahit wala akong pera, security. Nagugutom naman kayo, no? Malaki katawan mo. Paano ka nagpalaki ng katawan? Pera pa rin. Correct. Hindi ka nag-aral ng martial arts? May baril ka? Parang mo nabili yung baril mo. Pera pa rin. Diba? Nag-hire ka ng security sa bahay ninyo para safe. Ayaw mo ikaw, patpatin ka, ayaw mo magbuhat, ayaw mo mag-martial arts, ayaw mo bumili ng baril. Nag-hire ka ng security. Paano mo na-hire yung security? Pera pa din. Ganun yun Ano yun, pre? So, comfort and security? Yan yung explanation para sabihing tama ako. Yun yung parang politically acceptable pag sinabi mo na yun. Comfort and security. Comfort Iano and pa security. natin? Di ba? In-elaborate mo na. Elaborate natin. Comfort. Go. Comfort. Ito ang gustong comfort ng babae. Pag may cravings ako, nari donut, nari McDo, Starbucks. Punta mo yan. Di ba? Yun mga ganun. Yun yung comfort na gusto ng babae. Kung ano yung cravings niya, kaya mong i-provide. Yeah. Paano mapaprovide? Oo. Kailangan mo ng pera. So, ma-agree ka na.
Dali lang, ine-elaborate nga natin eh. Gago tayo. Agree naman talaga. Tayo na magkakasundo naman tayo. Off kami. Tangina, nagbibigay tayo ng knowledge ba? Sorry. Tangina. Kumbaga, sa exam, di ba? Meron ka ba nito? Di ba sa exam, pare-pares naman sagot natin. Pare-pares tama, letter A eh. Pero tangina, elaborate to. Kaya nga elaborate lang natin. Comfort and security. Kasi tangina, comfort and security. Malambot na higaan, saka gusto ko mag-security guard. Comfort and security. Literal lang po. Comfort and security. Comfort, yung hindi siya pag naging girlfriend mo siya, naging partner mo siya, hindi siya magko-commute. It's either may motor ka or may sasakyan ka. Comfort yun. Kung wala ka nun, ang gusto niya lang commute, Grab. Okay. Aircon. Okay. Komportable. Pero, paano mo mapoprovide yun? Paano mo mapoprovide yun? Sa pamamagitan ng resources. Resources. Pera. Din. Di ba? Yeah. Security. Yung security, bukod dun sa protection na poprotektahan mo siya, security na, okay, sige, magpapakantot ako sa'yo, kakainin ko pet mo, subuko titi mo. Ayan, magandang angulo rin yan. ito na yung kain puwet signature niya. Basta, yung future ko, ikaw bahala. Diba? Yung kinabukasan ko, ikaw bahala. Naiinggit ako sa social media, nakikita ko, nagdi-dinner sila sa yate. Nagpupunta sila sa ganito. Ikaw din, kaya mo dapat sa akin yun. Yun yung security gusto nila. Hindi lang dun sa kayang ipagtanggol. Kasi tangina kung security na kayang ipagtanggol, ang dami kong tropa na mga kargador, kaya ipagtanggol nun. Pero hindi mo papatosin yun. Kasi ngayon, security gusto ng babae, yung gano'n na future secured. Future secured, yeah. Craving secured. Layaw secured. Diba yung ano bang tawag dun sa inggit secured. Inggitera sila, pre. Pag nakita sa social media, ako din ganyan. Tangin na, once hindi mo ma-provide yun, tapos ka na. Yung hindi mo na-feed yung inggit nila, nainggit sila sa social media, tapos di mo ma-provide, patay ka dyan. Yayariin ka nyan. So, yun yung security na gusto nila. Baka, tangin na, kailangan natin mag-security guard. Hindi, gago. Iba't ibang klase naman kasi yung security talaga. For example din, gusto nila ng matangkad. 'Di ba? Sabi ng mga babae gusto nila ng matangkad. Para malaman din ng mga kalalakihan kung bakit nila gusto ng matangkad. Because yung tangkad nga represents strength ng lalaki. So again, ano ba yung napoprovide ng strength? Security pa rin. So pag maliit, wala nang strength, ganun? Ay, hindi. Hindi naman sa ganun. Pero isa yun sa mga reason kasi kung bakit gusto ng babae ng matangkad. Pero kung maliit ka naman, pero mukha kang malakas, sa babae, strength yun. Diba? Kasi mahirap na yung, kaya lagi nga natin sinasabi sa mga lalaki, bare minimum talaga sa lalaki yung magmukha kang malakas eh. Yeah. Diba? Para kahit papaano, hindi ka man matangkad, mapoperceive ng babae na, kaya na ako. Si Pacquiao, di ba 6-footer yun eh. Tangina, pero may papalag ba na 6-footer doon kay Pacquiao? Tangina, abot na abot yung tiyan mo nun, bugbugin yung tiyan mo nun, hindi ka na makakaano di ba? Pero, yun nga eh. So again, kung hindi ka nga matangkad, pero ang ibig ko sabihin dito kasi kaya gusto ng babae ng matangkad because bababa pa rin tayo sa security. Yun yung gusto ng babae, feel secured siya, secured din yung genes niya because pag matangkad ka, malalakas yung mga anak ninyo, di ba? So again, makinis betlog. Ganun nila interpret yun. Kaya ito yung pinakamahaba explanation para sabing tama ka sa daw. In-explain lang natin yung kahalagahan ng pera sa isang lalaki. Yeah. Correct. Yeah. Ultimo sa tambayan, sa court. Pero may punto yung sinabi niya to, pag may tanga-tangang naka-receive tapos, sabi ni sa daw, pera lang pala habol nyo sa amin. Yung, alam mo yun, yung mga taong gago, pre. Interrupt kita mabilis. Tangina, doon ako pinaka na-stress, pre. Nung parang year 2 ng Pangit Lives Matter sa Pilipinas. Doon ako na-stress kasi ang daming babae ngayon ng nag-hate sa akin kasi sa akin galing yung idea na kasi gwapo. Gusto niyo gwapo. Ngayon, yung powers na yun, inabsorb ng tanga, binitaw niya ng bitaw. Gusto niya ng gwapo eh. Wala nang justification. Ako sasabi ko, ang gusto nila gwapo. Pero, kung kahit pangit ka, kung ganto, kung ganyan, palag. Yun nga. Kaya nga ang gang sign ko dati, pre, ganun eh, oh. Bakit ganyan? May ganto akong gang sign, pangit tsaka gwapo. Pantay lang sila, tas isa lang yung above all. Ganto lagi, alam yan ng mga OG nanonood sa akin na simula't pinapanood si Ato. Lagi akong gumaganto. Sa malambig shoutout sa mga lite mong classes na pangit dyan. Nakikita ko nga yun dati yung ginagawa. Pangit at gwapo, pantay. Isa lang above all.
Ang sinasabi ko, kung paano ka papantay sa society, kung paano ka papalag. Gwapo gusto nila, pangit ka. Pero kahit na pangit ka, ganto ganyan, ganun yung explanation ko, ganun yung content ko dati. Doon kami nag-connect nito dati, bro. Bakit? Hindi mo pa ako kilala noon, pero kilala na kita kasi nga nung sumisikat na yung Pangit Lives Matter mo, ako naman, doon din umuusbong na rin yung flirt date seduce ko noon na method. Pag gumagawa ako ng video, pare, laging may mga fans niya siguro yung nagko-comment. Hindi kita piniplay nun, pre. Alam kong kino-content mo ko, hindi kita piniplay. Oo nga, pero Kasi akala ko bad trip ka sa akin kasi guwapings ka eh. Hindi, nagigets kita nun, bro. Hindi, wala akong hate nun sa'yo. Actually, isa ka nga sa mga best example ko nung ba. Hindi, dito bro doon kami nag-connect no, kasi nga may mga fans to, umusbong yung flirt date seduce ko, siya, Pangit Lives Matter. So may nagko-comment na doon, ay hindi, nag-work lang yun dahil pogi ka eh. Ayun yung bobong nakahawak mo ang kapangyarihan na tapos, binitaw ko, yun, puta. Tapos, kinontent ko na siya. Sabi ko, ganito, ganyan. Tignan mo, sabi niya to, may ginawa siya para magustuhan siya ng mga babae, mga nag-workout. So, yung ganun. Yun ba? Ang point nga kasi, yung Pangit Lives Matter mo nga, na-misinterpret nga. Kaya nga. At yun din ang mangyayari din sa amin. Pero ang dami kong pre. Ang daming pangit na naging professionals, umokay sila dun sa ginagawa nilang shit kasi laging buong bibig ko, mag-focusan mo yung shit na ginagawa mo. Hindi naman kailangan maging kagaya kita, maging vlogger ka, maging businessman. Hindi. Kung anong ginagawa mo, susolidan mo, kahit pangit ka. Ang daming kumukonek sa akin na umokay sila. Talagang ang daming umokay dahil dun sa Pangit Lives Matter. Ang iniiwasan ko lang, ang nakapagpa-stress lang sa akin, yun nga yung kapangyarihan kasi ng pangit na pinapalakas ko. Nahahawakan din siya ng mga bobo. Kaya yung pinipilit nating i-prevent dito ngayon na yung tungkol dun sa pera, resources, ano yung kahalagahan nun bilang isang lalaki. Pag tanga na naman yun, may nakikita ako, pre. Nakikita ko kasi sa parang may mga pages dito sa Facebook na para silang Reddit, pre. Tangina, open thread, kwentuhan ganyan. Tapos nakalagay, nabasa ko kanina, parang pag sinabi ng lalaki na gusto niya lang naman kami kasi hindi niyo naman kami magugustuhan kung hindi kami gwapo or may pera. Automatic, insecure na virgin. Oo. Diba? Hindi kasi nagmamatter. Ang comment. Tangin, nakakapanood nila yun dun sa mga okay lang. Diba? Hindi naman nagmamatter sa akin yung opinion ng tanga eh. Hindi nga, pero ang ginagawa kasi natin dito, yung tanga nga, tinutuli natin. Ako yung willing lang. Hindi ko nire-reach yung tanga na hindi bukas magpatuli. Yes, sir. Kasi yung mga ganong klaseng tao na hindi na tayo tinapos pakinggan sa YouTube, para sa akin hindi katuli-tuli yun eh. Supot-sagad na yun. Supot-sagad na yun. May yun, pre, may concrete na decision na yun. Kumbaga, close-minded at the same time. Close-minded na yun. And madagdag ko dun sa gusto kong sabihin sana kanina, yung sa pag tinake niya na, ay, pera lang naman pala gusto ninyo mga babae sa amin. Nauna na siya magreklamo kaysa ayusin yung sarili at shit niya. Yeah. Kasi mostly nagre-reklamo ng ganun, pre, walang pera eh. Totoo. Kasi hindi mo ibabato yan kung maayos ka naman eh. Hindi mo na-experience yun. Walang ulul na magsasabi, walang lalaki na may proper na utak, na may proper na ginagawa, may proper na buhay na magsasabi nung gano'n na ganto ganyan, ganto ganyan, ganto ganyan. Ngayon, narinig nila sa akin yun na pag dati ko pa sinasabi to, na mas magugustuhan ng babae kung kaya mong i-provide to, kaya mong i-provide yan. So, bilang pangit, kailangan mo rumatrat. Kasi kung anong kayang gawin ng guwapings na buta na walang pera, kaya mo siyang silatin. Or kung ano man kayang gawin ng guwapings na may pera, that kaya mong pantayan. Kasi ngayon babae, comfort and security lang gusto, hindi naman appearance. Comfort and security, walang appearance na nabanggit. Nako-convert, ito kasi yung sikreto, pare, no? Yung kung bakit madalas na psychologically nako-convert ng babae or kung bakit gusto ng babae ng pogi rekta, no? Kasi psychologically nako-convert nila yung pogi malinis positive sa wealth. Yun. Yeah. Sa wealth, sa pera. Mismo. Diba? So again, connected siya sa pera pa rin. Hindi dahil gusto niya ng pogi, the root cause is resources. Dahil malinis pogi, nako-convert nila yun sa mayaman. Secure ang buhay ko dyan. Secure ang buhay ko dyan. Idagdag mo din dun sa naaalagaan niya yung sarili niya, pogito, maganda yung balat niya, yung itsura niya. Possible, yung family na makikreate namin, maaalagaan. Yun. Kasi nga, yung sarili niya, naaalagaan. Kaya nga, hindi attractive yung lalaki na, as in, parang napapabaya. Alam mo na yun, yung nabanggit mo kanina, yung di mo trip yun, yung mga ganito, ganyan, nagbubuhat, ganyan, na hindi nag-aalaga ng sarili. Alam niyo yun, yung madungis. Madungis. Kasi nga,
nasasalamin agad ng babae na, kung sarili nga niya, hindi niya kayang asikasuhin. Yun. pa kaya? Yun. Paano pag nagpamilya na kami? Yun. Tapos, mukhang hindi niya pa kaya mag-create ng pera kasi wala nga siyang pambili ng sabon. Yeah. Wala siyang pambili ng foreplay seduce and climax na perfume, pare. Ang bandot na. Ang laking ano nga Diba? yan, pre. Ang laking tangina. Di kasi gumanon kanina eh. Naiipon dito yung Dapat gas kasi eh. Ang laking ano niyan, pre, nung yung business mo, kaya nag-boom din eh. Kaya kinagat din. Ang laking tulong niya. Kasi nga, ang hirap maging lalaki. Yung babae, pre, parang 1,000. Makakaporma na siya eh. May cologne na siya. Sa lalaki, pre, yung mga pabango, mamahalin para palumpalo. Kaya nung naamoy ko, tangin ng bango rin ito, tas long lasting din tas 4H lang. Tas pag sa TikTok pa, ang daming mga coupons pa. Ang daming mga Malaking bagay ng ganyan, pre, lalo sa mga lalaki. Pero pinaka-the best doon kayo sa Yellow Basket kung mag-check out. Huwag kay Josh on. Tanginan yan. Kay Rerekta doon. Dito kayo. Eto pa. Pag sa source. Naputang inang kailangan yung maintindihan at kailangan yung itatak sa mga kokote nyo na hindi nyo gagawin yung papalupitin nyo yung sarili nyo para makagain kayo ng resources na unlimited para sa babae. Hindi. Tangina baka ganun naman ang maging motivasyon nyo. Isa na naman yan. Isang maling interpretation Kaya na naman yan. Ako, Diba? ang motivation ko, magiging transparent ako sa inyo. No? Unang-una, 5 years ago, sobrang beta males agad ako, pare. 5 years, 10 years ago. Yeah. 5 years ago, nagwakas eh. Pareho tayo. Hindi naman ako ganito na mag-isip. Tangina pre, walang pinapanganak na ganyan agad mag-isipan. Kaya kung babacktracking nyo yung mga post ko, ganyan, pati mga old songs ko, lahat puro mga malulungkot, beta male shit. Totoo yun, pare. Magiging transparent ako sa inyo lahat. So, nung time na yun, puro rin ako reklamo. Pera lang naman gusto ng babae. Puro lang pera. And then, nung nagkakapera-pera na-realize ko na hindi ko to dapat ireklamo pala. Kasi nga, mas masarap pa yung ganitong estado ka. Kaya nga. Yung ikaw yung nagpo-provide sa trip mong babae, sa gusto mong babae, sa mahal mong babae. Kasi nga, may happiness pala sa lalaki sa pagpo-provide. Although namamainusan ka ng resources, but from the time na nakikita mo yung nanay mo, yung girlfriend mo, yung friend mo na nai-spenda mo ng pera at nakikita mo na napapasaya mo sila sa pagiging competent mo at pagpo-provide mo, meron pala siyang talagang dopamine na nabibigay din sa atin. Meron. Kumbaga doon pa na nagmumula talaga tayo. Kaya nga, papansinin ninyo kahit sa kalsada na lang, sino unang lalapit tutulong sa'yo pag may git-gitan? Lalaki rin eh. Kumbaga parang nagkikick in agad yung masculinity sa loob ng lalaki na kailangan tumulong. Masarap tumulong. Masarap tumulong. Masarap mag-fix ng mga bagay-bagay. Yeah. So, yung mga makakatake dyan ng lalaki na magre-reklamo ng ganito, i-mute mo kasi yan! Wala, gago. Ano ba yun? Tang-ina kasi. Podcast So yun, going back. Ganyan din ako dati. Yung makaka-receive ng tanga na gano'n na pera lang trip nyo, ganyan. Pero marirealize mo rin someday na kailangan mo talaga yun. Pero ako, ang pinaka-motivation ko dyan, bukod doon sa babaeng mapipili ko, o napipili kong babae, is yung magiging anak ko in the future, pare. Yeah. Yung palalakihin kong legasiya, gusto ko, ang focusan niya, hindi yung kahirapan namin, yung problema sa pagkain, hindi yun. Hindi yung mga dinaanan ko noon, kundi passion, ano bang gusto niyang buksan, business ba. Gusto ko doon na siya mag-spend ng time. Kung gusto niya maging professional gamer, bahala ka. Pero one thing for sure, dapat pukusan mo yan. Yun ang pangarap ko eh. Ngayon. Yan ang pinopromote natin eh. Yung kumbaga, yes, Yan ba pinopromote natin? Di sugal? Hindi. Wala. May pinopromote mo tayong sugal. Wala nga nagpo-promote dito. Si Ato kasi masamang tao ka! Wala, gago. Diba, yun naman ang gusto natin eh. Kumbaga, ikaw lalaki ka, mag-concentrate ka muna in earning your resources. Diba? Diyan ka muna mag-focus. Now, kung sobra-sobra na, kaya mo nang mag-alaga ng isa, why not? Diba? I-share mo sa babaeng mahal mo at mahal ka. Diba? Tapos, in the future, you will bear na anak. Diba? So, diba? Yung mga ganun, pangarap yan eh. Yeah. Pangarap ko yan. Kaya nga, one step closer tayo dyan eh. Pero, yun nga, no? So,
May ad pa ba kayo, bro? Meron. Yung topic natin, yung utang. Yung Mamaya na yun. Yung lending Wala app. na. Hindi, Wala gago. na, too late na Hindi, eh. gago connected to, pre. Ayan, sa bagay. Gago connected to, pre. Kasi nga, pag bobo yung nakageto nung idea na pera ang gusto ng babae, nagkakanda utang-utang siya. Yun. Yung mga lending app na lumalabas, ang nabibiktima lang naman nun, yung low IQ na ogag eh. Isingin na natin yung marami akong gusto sabihin dyan, pre. Oo. Pagkukulangin yan. Pero konektado to. Konektado rin. Natatawa na nga ako sa utak ko. Pero Tangan lintik kukulangin. yung setup ha. Oo, nga ba? Lintik setup. 20 Wala na, minutes. ginulbi na yung topic eh. Wala, Kasi nga, gago. Gemini ka. Hindi, tanginan to. Tamo, ayaw mo, pwede mo tayo mag-free flow dun. Pero dahil sa guitarist ka, ayaw mo na. Tanginan. Tangina, pre, Apektado ng horoscope yung ugali. Ang dami nagalit sa akin dyan, pre. Saan? Kasi nga, ayoko nga maniwala sa ganyan. Dami nagalit sa akin sa TikTok niyan dati. Ba't Horoscope. sila magagalit? Marami namang hindi naniniwala naman talaga dun. Pero nga, nagbigay nga ng negative nga na energy ako. Kasi nga, parang sinabi kong bullshit yan. Instead, pwede ko naman sabihin na hindi ako naniniwala. Ayoko. No judgment sa gusto. Kasi nagasaan ko sila nun eh. Gago ko nun 2 years ago, 3 years ago. Pero Galaw- kasi galaw sa real talk guitarist lang ka. bro, real talk lang. Kaya marami rin nakaiinis dyan. Isa rin naman ako, hindi ako maghuhugas kamay. Naiinis din ako sa mga taong, doon nakabase. Aquarius ka kasi. Para sa akin bro, ito, Aquarius ang alam ko yung puta. sa akin. Ano? Taurus ako. Taurus ka, Libra ako. Taurus ako. Masaya yan eh. Kumbaga dati nagbabasa Babasa ako sa ng dyaryo. horoscope. Nakakatuwa lang. Pero hindi ako, paglabas ko ng Lucky bahay, color green. ako, hindi ako magkakausap ng mga Sagittarius kasi bawal daw dito. Hindi ako gaganon. Nagkakaroon ng division. Parang tanga yung pre. Anong tawag doon? Racist, horoscope racist ka, yung mga ganon. Tapos, tangin ng dagdag ko yan. dyan, sa mga tao nagsasabi na, hindi, tama yung horoscope, nasasapul yung ano ko. Generalization yung sinasabi. Oh. Di ba? Sinasabi yung ugali mo, ganito. Generalization eh. General yun eh. Tinatama mo ngayon na, masungitin nga ako minsan. Haters Puta ka lahat ng lang. tao may ganong minsan Oo. eh, di ba? So, bullshit yan. Ayoko maniwala dyan. Realist ako eh. Outro ka na. Kasi Outro. lending up to eh. Tuloy-tuloy to dun. So itutuloy namin to. Tangina Tutuloy namin sa itong usapan guitarist sa pagdating sa pera sa next episode. So go ahead. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Comment down below pare. Ano masasabi nyo rito sa ganitong kwentuhan? Gusto nyo ba to or not? Post your suggestions sa Ba't baba. sinasabi mong or not? Tangina pag nag-comment yan ng not, tangina di ayawan na. Hindi. Alis kayo rito. Di ba? Ay. Alis kayo rito. So yeah. Until Sumo Social Club, we'll be right back. ASSCworldwide.com. Instagram, Spotify. Ang dami na natin followers sa Instagram, 100 na. Nag-upload na rin ako dun eh. Paano pautay-utay.